Si Lan ay 36 na taong gulang at nagpapatakbo ng isang pabrika ng makina na may taunang kita na humigit kumulang $400,000. Siya at si Huang ay magkasama sa loob ng maraming taon, at sila ay namuhay ng magkasama. Si Huang ay 10 taong mas matanda kay Lan. 2 beses na si Huang ikinasal at nagkaroon na ng anak. Inimbitahan ni Lan si Huang na mumuhunan ng $1,000,000. Humigit kumulang $30,000 sa kanyang pabrika. Nangako sila na bibigyan si Huang ng $200,000 Taiwan dollar dividend bawat taon. Gayunpaman, sa pagtatapos ng taon, hindi tinupad ni Lan ang kanyang pangako at tumanggi siyang magbayad ng dibidendo. Si Huang ay hindi nasisiyahan dito. At saka, palaging iniisip ni Huang na siya ay pakakasalan ni Lan. Ngunit noong siya ay nabuntis, iginiit ni Lan na ipalaglag ito ni Huang at sinabing hindi papayag ang kanyang mga magulang na pakasalan siya nito dahil sa pagkakaiba ng edad nila. Nagsinungaling si Huang sa doktor na dumadanas siya ng insomnia. At paulit-ulit na inireseta ng doktor ang mga tabletas na pampatulog, at ang mga tabletas ay inimbak niya. Isang araw ginawa ni Huang sila ng isang tasa ng matapang na itim na tsaa. Para matakpan ang amoy ng 10 pampatulog sa loob. Pagkatapos uminom ng tsaa, mabilis na nahiga si Lan sa kama at nakatulog. Sa oras na ito, kumuha si Huang ng kutsilyo sa kusina. At pinutol ang leeg ni Lan. Upang maiwasan ang pagtalsak ng dugo. Nauna na siyang naglatag ng plastic cover sa kama. Matapos mamatay si Lan, kinaladkad siya ni Huang sa banyo. At inilagay ang kanyang leeg sa malaking plastic basin na binili niya noon para duguan. Makalipas ang 3 o 4 na oras, ang dugo ay sa wakas ay naubos. At inilipat ni Huang si Lan sa bathtub at sinimulang putulin siya gamit ang isang cleaver. Hinati niya ang katawan sa 7 piraso at binalot sila ng mga damit. Nilagay niya ang mga parte ng katawan sa mga bag kasama ng maraming damit. Nang dalhin niya ang 11 malalaking bag na ito, nagpalit din siya ng 3 beses ng damit, pagkatapos ay isinakay ang lahat ng mga bag sa isang inuupahang kotse at nagmaneho upang itapon ang katawan. Nagmaneho siya sa isang kagubatan sa mga suburb. At binuhusan ng gasolina ang katawan kasama ng dagwang bedsheet at damit. Sinindihan niya ang apoy at umalis. Tapos nag-drive siya para itapon ang tangke ng gasolina. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar ng pinagsunugan ng katawan upang suriin at nalaman na nasunog ang mga kamay at paa ni Lan, ngunit ang kanyang pangunahing katawan at ulo ay hindi. Kaya naghukay siya ng mababaw na hukay sa malapit. At inilibing ang natitirang bahagi ng katawan, maingat na tinatakpan sila ng damo. Pagkatapos, pumunta siya sa hotel para mag-check-in, itinago ang mga kutsilyo sa silid at inihanda niya ang kanyang mga sagot. Noong ika-27 ng Abril, 2014, si Lan Kanyu, isang 36 na taong gulang na may-ari ng pabrika sa Taiwan, ay hindi pumasok sa trabaho at hindi makontak, kaya tumawag ang kanyang pamilya sa pulisya. Napag-alaman ng pulisya na bumalik si Lan sa apartment ng kanyang kasintahan pagkatapos magtrabaho ng 3:00 ng umaga noong ika-27. Matapos ay parada ang kanyang sasakyan sa parking lot, pumasok siya sa elevator ng apartment building, ngunit nawala pagkalabas ng elevator. Sinabi ng kanyang kasintahang si Huang Jingwen na hindi siya bumalik sa apartment noong araw na iyon. Na ang ibig sabihin ay nawala siya sa elevator hanggang sa pinto ng kanilang tahanan. Hinalughog ng pulisya ang buong apartment building at hinalughog din ang iba pang 11 gusali sa parehong komunidad. Naglunsad din ang pamilya nila ng malawakang paghahanap sa kanya, ngunit walang nakitang resulta. Nagbigay si Huang ng 2 impormasyon sa pulisya. Una, sinabi sa kanya nila na makikipagkita siya sa isang kliyente sa isang hotel ng gabing iyon. Pangalawa, may bipolar disorder si Lan, at nag-aalala siya na baka may gawin itong kalokohan.
Si Huang ay nagpapakita ng matinding kalungkutan at patuloy na sinasabing sila ng kanyang mahal sa buhay. At hindi na siya nakakain o nakatulog simula nang mawala si Lan. Kahit noong iniimbestigahan ng mga pulis ang garahe, sinundan ni Huang sila hanggang saan, mukhang nag-aalala at nanlulumo. Ininspeksyon muna ng pulis ang kanilang apartment at walang nakitang kakaiba, maliban na ito ay malinis. Sinabi ni Huang na nilinis niya ang bahay pagkatapos mawala ang kanyang kasintahan. Nirepaso ng pulisya ang surveillance footage ng elevator sa kanilang apartment building pagkatapos ng pagkawala ni Lan, at nalaman na sa ikalawang araw pagkatapos ng kanyang pagkawala, isang babaeng naka-jacket at helmet ang pumasok sa elevator na may dalang malalaki at maliliit na bag at dinala ang mga bag na iyon sa garahe. Ginawa niya ito ng 5 beses. Dahil sa pananamit ng babae, imposibleng makilala siya. Matapos sumakay sa elevator ang babae saglit sa garahe, si Huang, na nakasuot ng puting jacket, ay lumabas sa elevator at bumaba din sa garahe. Si Huang ay orihinal na pinaghihinalaan ng pulisya. Pagkatapos panoorin ang surveillance video na ito, naniniwala ang pulisya na ang babaeng nakasuot ng pulang helmet ay maaaring si Huang. Ipinagpatuloy ng pulisya ang pagsuri sa video ng pagsubaybay sa elevator. Nag-zoom in sila at nag-zoom in sa footage ng pagpindot ni Huang sa elevator button at nalaman nilang may band-aid si Huang sa kanyang daliri, na nagpapahiwatig na siya ay may sugat. Sinabi ni Huang na aksidente niyang nahiwa ang sarili habang naghihiwa ng gulay. Bagamat hinala ng pulisya na si Huang ang mamamatay tao, walang ebidensya na magpapatunay na ginawa ni Huang ang krimen. Hinalughog ng mga pulis ang apartment ng 3 beses at nagsagawa ng luminal reaction tests. Gayunpaman, walang kahit isang bakas ng reaksyon ng dugo sa apartment. Kung saan nakatira sina Huang at Lan. Kung walang direktang ebidensya, walang pagpipilian ng pulisya kundi dalhin si Huang sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Pagkatapos ng 24 na oras ng tuloy-tuloy na interogasyon, si Huang sa wakas ay umamin. Sabi ni Huang na wala na si Lan. Kaya sa huli, hindi ang pulis ang nakakita ng ebidensya o nakahanap ng bangkay. Ngunit si Huang mismo ang umamin at ang nakalutas sa kaso. Si Huang ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong.